Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 3 ng inyong December 2025 reading. So this is about love life and family. Ayan. So ito ay general reading lang. So maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Pa-follow, like, share, subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga readings natin. And of course, paalala lang din, no? Kasi meron nang nagnanakaw ng mga videos ko, yung mga readings ko, lalo na sa TikTok. So, ito po ang aking only account, ha? Mystic Queen PH at Mystic Queen PH. Kasi yung name nababago nila, ginagagaya nila. Pero yung username, ito yon, ha? Mystic Queen PH. Sa YouTube, Facebook, TikTok, IG, Instagram, ha? Kasi nag-o-offer sila ng private readings tsaka ng spells. So baka ma-scam kayo. Ha? Ingat-ingat kayo. Ang lala. Grabe, hindi sila magawa ng sarili nilang videos. Nagnanakaw pa. Good luck sa kanila. May karma yun. Okay, so let's see. Scorpio. What's coming sa inyong love life? Scorpio. Ano yung energy ng love life ninyo ngayong December? So merong manipulation, upholding your autonomy and rejecting attempts at manipulation, critically examining sources, refusing to be blindly controlled. So maaring you are in a relationship wherein parang gusto niya siya yung sundin mo, siya laging masusunod. I mean, okay lang naman kung maayos siya sa pag-manage ng relationship ninyo. But if this person is manipulating na, no, manipulate na yung iyong ginagawa, eh mahirap yon. So dapat may sarili kang identity at wag mong hayaan na masyado kang pakialamanan, no? Lalo na kung hindi mo pa asawa, tsaka kahit asawa. Public scrutiny causes you to question your worth and motives. Facing public opinion challenges your resilience and resolve. Condemnation. So, ayun, nagkakaroon ng sisihan. Kapag, yung ganitong klase ng manipulation na kapag ikaw nagkakamali, lagi kang sisisihin na ikaw yung nagkamali, kaya sundin mo lang siya, kasi pag sinusunod mo siya, hindi ka magkakamali. So, depende yon, no? Case-to-case basis. Pero kung yung tipong pagiging manipulative nito is tinatanggalan ka na ng liberation, ng kalayaan, eh medyo mag-isip-isip ka na, ha? Oo. Successful, seeks validation through fame and feels unstable. The spotlight is ephemeral and brings only momentary joy. So, maari kasing, alam niyo sa relationship minsan, meron diyang power struggle na yung pang gustong ipakita na siya yung alpha, siya yung ano, eh syempre 'di ba sa relationship dapat equality, may equality. Yung isa ayaw na sasapawan, gusto niya siya lang yung focus, siya lang yung successful. Tapos kapag merong achievement yung isa na i-insecure. O anong klaseng partner 'yan, 'di ba? Let's see. Ano pa? The Eight of Pentacles. So this is working on your relationship. Maaring yung iba sa inyo, you are staying in a relationship kahit na medyo may struggle. Kasi alam nyo na this person is worth it, no? Minsan kasi ganun eh. Nagsistay tayo sa relationship kasi we want to make things work. Gusto natin maging maayos yung relationship. You have the Seven of Wands. Yung iba nga sa inyo, pinagtatanggol nyo pa yung person nyo, which is acceptable rin naman. Kasi nga, partner nyo. Kaya lang, paano kung pinapakita na sa'yo kung gaano ka red flag yung partner mo, lalo na ng mga taong nakapaligid sa'yo. So, i-check mo rin yung sarili mo kung medyo pinagtatakpan mo na yung partner mo. Ace of Cups. You have the World. Okay. I feel like there is a new opportunity, no, for you na mag-explore ng happiness mo, pwedeng happiness sa career mo or anything na parang focus on yourself. Pwedeng isa yan sa issue ninyo na parang pinipigilan ka na spread yung wings mo and fly, kumbaga, no? Minsan ganun eh, na yung mga tao kasing mahilig mag-manipulate,
gusto nila yung the other person, yung partner nila is nakaasa sa kanila, reliant sa kanila. Kasi kapag sa kanila nakaasa, madaling kontrolin, 'di ba? So, yun yung i-check nyo rin sa sarili nyo na, syempre, are you willing na mag-submit sa person ninyo nang susundin nyo blindly, no? Yung tipong bahala, siya talaga yung bahala. Or ikaw ay merong sarili mong desisyon, no? Na hindi mo kailangan sundin yung person na yon. So, mag-isip. Oo. You have the Two of Pentacles. Meron kang ibang option eh. Oo, yung iba sa inyo, syempre hindi to magre-resonate sa lahat kasi nga general reading. Yung iba sa inyo kasi parang merong magandang oportunidad na dumarating sa inyo at parang nanghihinayang kayo na palagpasin itong opportunity na to. At yung person nyo, parang siya yung humaharang, humahadlang. Oo. Na, halimbawa, ayan, may opportunity sa pag-abroad. Tapos, yung bang parang kinukonsensya ka na, paano kami, ganyan, iiwanan mo kami, ganun. Pero andun yung oportunidad sa'yo, di ba? So, syempre, ikaw, baka iisipin mo, baka sumama yung loob ng person mo or magkamali ka sa decision, so hindi mo na lang ipupursue. So, follow your instinct, follow your intuition, anong sinasabi niyan sa'yo. Diba? Kasi sa relationship, dapat nagtutulungan. Hindi yung naghihilahan kayo pababa at na kinukumpetensya nyo yung partner nyo. The Ten of Wands. Medyo yung iba sa inyo napapagod na sa ganitong klaseng relationship, sa ganitong klaseng sitwasyon. You are trying your best. You have the Emperor. Meron kang kakayanan na to be the leader. No? Ikaw yung in control of your life, 'di ba? Of your destiny. So, yung iba kasi medyo late na nila yan na-realize. Speaking of realization, the Hermit. So ngayon, ikaw ay ano na, nag-iisip-isip na. Oo, nagkakaroon ka na ng self-realization, self-reflection, whether this is the type of situation na gusto mo pagdating sa relationship. Kasi dapat nga supportive, 'di ba? Let's see, ano yung feelings or energies, feelings, emotions sa relationship na to. Whether ikaw to or the person that you're dealing with. Won't let you know that I do adore that smell of your hair and the whole you. Ang random naman yan. Smell of your hair. Okay. I'm choosing myself. Oh, okay. So, nagigets ko yung energy na to na won't let you know that I adore that smell of your hair and the whole you. So, this person, maaring ikaw, no, yung karelasyon mo, siya mismo, alam niya yung kakayanan mo, alam niya yung galing mo, like, ano yung advantage sa'yo, kumbaga ano yung hinahanap-hanap ng ibang tao sa'yo. So, kaya siguro meron ditong jealousy or parang competition sa inyong dalawa. Hindi niya kasi pinapaalam eh. Sabi niya, won't let you know, no? Na marami siyang nagugustuhang bagay tungkol sa'yo, pero ayaw lang niyang malaman mo kasi ayaw niyang isipin mo na mas angat ka sa kanya. Nakakaloka, oh. Sabi nito, oh, I'm choosing myself. So, maaaring ikaw to, you are choosing yourself. You are choosing yourself in this relationship. Have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. So, maaring ito rin yung isa sa energy ng relationship ninyo na yung person mo gusto magkaroon kayo ng anak para, 'di ba, ang anak kasi yan yung parang isa sa nagiging lock sa relationship na yan na yung pag nagkaroon na kayo ng anak, meron na kayong connection forever, 'di ba? So, maaring yun nga, this person wants you to stay sa relationship kahit na siya yung dapat masusunod at magko-control. Forgiveness, nothing is gained by holding on to past disappointments. So, nasa sa'yo, if you will forgive this person, given na meron siyang mga, may mga ano siya, may mga downsides or may mga kakulangan, no, sa relationship.
I also see this as you forgiving yourself eh. Oo, kasi dalawa yung energy na nakukuha ko rito. Parang yung other person, gusto na niyang, explore yung sarili niya, bahala na kung ano yung mangyayari sa relationship ninyo. But you want to break free and explore who you really are. Oo. So, you are forgiving yourself na hindi mo na ibibigay yon sa sarili mo. And now, you want to reinvent and discover yourself more. Okay? Or yung iba naman, forgiving your person na, staying in the relationship just for the sake of the kids or for the sake of being together. 'Di ba? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.